Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International. Whites, Ferry Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Yung po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM every Sunday from between 5 to 6 o'clock in the morning, pero sa YouTube po ina-advance natin ito. So ang ating pong subject for discussion this morning for the January 26, 2025 Sunday ng buwan ng Enero 2025, ang ating paksa ay pinamagatan kong With God, the unclean becomes unclean, based in the book of Acts chapter 10 verse 15 to 28. Sa Diyos, ang marumi ay nagiging malinis ayon sa sulat sa Gawa Kapitulo 10, talatang 15, 28, at ito po ay intended for January 26, 2025. Ganito po ang sinasaad ng ating teksto. Babasahin natin muna sa wikang Ingles and then we will put it in Filipino version. A voice spoke to Peter and said, "Do not call anything impure that God has made clean. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean." Based on the book of Acts chapter 10 verse 15 to 28. Babasahin din po natin sa wikang Pilipino. Ganito ang sinasaad sa chapter 10 verse 15. Sabi ni Apostol Pedro, muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." At sa verse 28, ganito pa rin ang sinasabi ng talata. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. Maraming natipon doon at sinabi niya, "Alam namin nyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o makadalaw sa hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at hindi karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman." Yan po ang ating mga pagbabasa sa ating teksto ngayon. Dumako na po tayo sa ating introduction sa ating leksyon based on the book of Acts chapter 10 verse 10, chapter 10 verse 15 and 18. Alright, nawaran kayo at mamaya na po yung mga pagbati, pagpapasalamat sa ating mga sponsors, ating mga partners sa pangaral ng salita ng Panginoong Diyos dito po sa radyo and of course sa ating YouTube channel Know Your Bible program. At kung kayo po ay hindi pa mga subscriber, ina-encourage po namin kayo na maging subscribers kayo so that you will become notified every time na mayroong bagong video katulad nito. Peter received a heavenly vision of a large ship containing all kinds of four-footed beasts, reptiles and birds, and was told, "Kill and eat." Yan po mababasa natin sa Acts chapter 10 verse 11 to 13. So si Apostol Pedro po ay nakatanggap ng isang pangitain or vision na parang malaking kumot at binaba mula sa langit ang iba't ibang uri po ng hayop, apat ang paa, mayroon ding kasama din yung mga crocodiles, mga buhaya at ano pang klaseng gumagapang, pati na rin yung mga lumilipad. At sinabi ng tinig na galing sa langit, "Pumatay ka, katayin mo at kumain ka," sabi ng Panginoon sa Acts chapter 10 verse 11 to 13. Okay, ano naging sagot ni Apostol Pedro sa chapter 10 verse 14? Sabi ni Apostol Pedro, "Surely not, Lord. I have never eaten anything impure or unclean." Hindi po pwede, Panginoon, hindi pa po ako nakumakain ng mga bagay na marurumi na hindi pa nalinisan. Yung pang sabi ni Apostol Pedro
sa Gawa Kapitulo 10, talatang 14. Nagsalita ulit ang tinig mula sa langit doon sa chapter 10 verse 15 ng Book of Acts, at sabi ng tinig sa langit, "Do not call anything impure that God has made clean." Huwag mong sabihin na marumi ang mga bagay na nilinis na ng Panginoon Diyos. So yun po yung ating introduction sa ating subject matter. With God, the unclean becomes clean. Sa Panginoon, ang marumi ay nagiging malinis. Hango po sa Gawa Kapitulo 10, talatang 15 at talatang 28, intended for January 26, 2025 ang ating leksyon. So, ang pag-aaral po na ito ay sa tatlong pamamaraan. Number 1, what are the physically unclean things in God's sight? Ano yung itinuturing na mga maruruming bagay? Physical unclean things sa harap ng Diyos. Number 2, who are the spiritually unclean people in God's sight? Sino naman yung itinuturing ng mga spiritual na marumi sa harap ng Diyos? At pangatlo, how to become spiritually clean then and now. Paano po tayo maging spiritually na malinis sa harap ng Diyos, utos niya noon at pati sa ating kapanahunan ngayon. So yun po yung ating pag-uusapan sa magang ito, mga kaibigan at mga kapatid. Nawa ay nariyan kayo at pakinggan yung ating discussion on this subject mula ngayon hanggang sa katapusan. At pwede po kayong mag-react, pwede kayong mag-ask ng questions, pwede kayong mag-komento. At kung kayo po ay may request, pwede kayong bigyan ng outline nito. Padala po niyo sa akin ang inyong email address at ipadala ko sa inyo yung outline na ito. Kompleto po yung outline. Wala pong bayad, libre. Now let's go to our discussion of the physically unclean things in God's sight. Ano yung mga itinuturing ng Diyos na mga marumi sa kanyang harapan? Well, there are two Hebrew words na ginagamit to signify impure and pure status, yung hindi malinis at saka yung malinis. Ano pong ginagamit ng mga Hebrew? Well, the word tum'a and tahara, which is based in the book of Leviticus, are used emphasizing the idea of impure and pure status. So, ang marumi at ang malinis. So, ginagamit po nila dalawang salita sa Hebrew, tum'a and tahara. Animals, objects, food, clothing, and even people could be considered unclean. So mga hayop, mga bagay, pati damit, pagkain, at mga tao ay maaari pong maituturing na marurumi sa harap ng ating Panginoon Diyos. Well, for example, in the book of Leviticus chapter 5 verse 2, ang mga baboy po ay itinuturing nilang marumi at hindi po pwedeng gamitin sa mga sacrifices o mga sa paghandog sa templo o sa sanctuaryo ng ating Panginoon Diyos o sa tabernakulo. Number 1 po yung pigs hindi pwedeng gamitin. Alright, ano pa? Touching a dead body makes one unfit or worship ceremony. So pag ikaw ay nakahawak ng patay, considered ka po na unclean. Hindi ka pwede sa templo, hindi ka rin pwedeng kausapin o lampitan man lamang. Yan po ay utos ng Panginoon Diyos sa Leviticus chapter 5 verse 3 and Numbers chapter 5 verse 2. So yun po yung utos ng Panginoon. Kaya po sa mga Hudyo, especially kung may patay, kung maaari, wag silang lumapit at maging considered silang ceremonially unclean. Yung baboy, pork, certain fish and birds were considered unclean and could not be eaten by Jews. Ito po ay mababasa natin kompleto sa Leviticus chapter 11 and also in the book of Deuteronomy chapter 14. So baboy, mga isda na walang kaliskis, hindi pwedeng kainin yan. Pati yung mga ibon, hindi rin pwede. Pero pwede po yung kalapati, ginagawa po nilang sacrifices yung mga kalapati. Tawag nila doon. Okay? So, ano pa? Kung ikaw po ay may sakit sa balat, especially yung leprosy or tinatawag nilang ketong, a person becomes unclean and unfit in the tabernacle or community. So, hindi ka pwedeng lumapit kahit sino man sa lipunan o sosyudad, lalo na doon sa templo.
Yun po yun sa Leviticus chapter 13, verse 3. A leprous person is considered unclean as he is contagious and difficult to cure. Yun po sinasabi sa Leviticus chapter 13, verse 14. So, especially yung taong may sakit ng ketong, considered po yan na unclean, marumi. Sapagkat yan po ay pwedeng makahawa at mahirap gamutin nung panahon na yon. Kaya yung pinagaling ng Panginoon Kristo, yung 10 may sakit ng ketong, nasa malayo po sila, sumigaw lang sila, Panginoon, maawa kayo sa amin, tulungan niyo po kami, pagalingin niyo kami. So, si Kristo napakalayo niya. Sumisigaw po yung mga may sakit ng ketong. Yun po yung kwento sa New Testament. So, yun po yung ating discussion. Sino yung physically unclean sa lahat sa harap ng ating Panginoon? What are the physical things, persons and objects na considered marumi sa harap ng ating Panginoon Diyos? Let's go to the second part of our lesson. The spiritually unclean people in God's sight. Meron ding itinuturing na mga marurumi, spiritually speaking, sa harap ng Diyos. Well, of course, number 1, examples of spiritual uncleanness include idolatry and pagan religious practices. So, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at gumagawa ng mga seremonya na ginagawa ng mga pagano ay considered po unclean. Karumihan yun. Abomination. Kinapuputan po ng ating Panginoon Diyos yun. Number 2, to the Jewish people, the uncircumcised Gentiles were ceremoniously considered unclean. Ayon po sa Ezekiel chapter 44 verse 9, sa mga Hudyo, ang mga hindi natuli na mga hintil, lahat po ng tao na hindi Hudyo, tawag nila po noon hintil or Gentiles sa Ingles, they were considered unclean, marurumi, spiritually speaking, and of course, physically. Kaya ang mga Hudyo, hindi sila lumalapit, ayaw nilang makikain, at kung maaari, ayaw nilang makipagsalamuha. Pero makikita natin later on that Jesus Christ were going to the Gentiles, pinagagaling niya, and later on the Apostle Paul and the Apostle Peter. So meron pong tinatawag na period na hindi pwede silang lapitan. Pero sa ngayong kapanahonan, pwede na pong lapitan ng mga Hudyo ang mga Gentiles, ang hindi kapareho nilang mga Hudyo, sapagkat ayon nga sa ating leksyon, with God the unclean becomes clean. Ano pa? Eating with unwashed hands offended the hypocritical Pharisees and scribes. Doon po sa Marcos chapter 7 verse 1 to 7, mayroon pong kwento doon na ang mga disipulo ni Kristo kasama niya, kumuha po sila ng ears of corn, yung isang farm na mayroong mais, kumuha sila at kumain na hindi naghugas ng kamay. So sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, lalong na, at sa mga eskriba, yun po ay isang uri ng karumihan. It is a kind of spiritual and at the same time ceremonial uncleanness. Kaya pinansin nila si Kristo, kinutya nila ang Panginoon, bakit ang iyong mga disipulo ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. So ganun po yung sistema nila doon. Well, ano pa? Eating with unwashed hands, as I was saying, I considered unclean and offensive to the scribes and the Pharisees. Meron pa po sa Old Testament, practices or situation that made one unceremonially unclean, or ceremonially unclean, Pag nanganak po ang isang babae, sa Leviticus chapter 12, verse 1 and verse 5, considered po sila na marumi. Usually, umabot po ng 40 days pag lalaki at pag babae, umabot po ng 80 days. 40 dias sa babae, 80 days pag lalaki ang kanilang mga anak. Ano pa? Basahin po natin sa isang example sa Book of Leviticus, chapter 15, verse 16 to 18, ang isang uri po ng ceremonially uncleanness o karumihan ayon sa seremonya, physically and spiritually. Leviticus chapter 15, verse 16 and 19. Ganito ko sinasaad ng Leviticus. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling bini, dapat siyang maligo. Ituturing siyang marumi hanggang gabi.
Dapat labhan ang alinmang kasuotang yari sa tela o balat ng hayop na nabahiran nito at hugasan ang alinmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi. Yo'y ituturing na marumi hanggang gabi. Pagkatapos magtalik ng isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho. Sila'y ituturing na marumi hanggang gabi. Yan po ay isa po lang lamang halimbawa ng tinatawag nilang karumihan, uncleanness, practices or situations that made a person ceremonially unclean. Pati na pala pa yung pagtatalik ng mag-asawa, kailangan maligo sila pagkatapos na silang magtalik ayon sa Leviticus chapter 15 verse 16 to 18. At marami pa po, chapter 15 verses 19 to 30. Mahaba po yan, hindi na natin babasahin. Pero ang idea na ang lalaki na nilabasan ng binhi at siya ay nakipagtalik sa kanyang asawa, pero silang considered unclean o marumi. Spiritually, and of course, not spiritually, but rather ceremonially and physically. Ano pa? According to the book of Leviticus chapter 5 verse 3, contact with anyone or anything that is unclean is considered uncleanness. Okay, basahin po natin sa Leviticus chapter 5 verses 3, for example lang po ito. Sabi dito ng Leviticus, kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. So tingnan niyo po, napaka-stricto doon sa lumang tipan tungkol sa sinasabi nilang spiritual and of course ceremonial uncleanness. Yun po yung ating napag-aralan dito. So sa harap ng Diyos, there are people who are considered spiritually unclean in the sight of God, especially yung sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at gumagawa ng tinatawag nating religious practices ng mga pagano. Sa mga Hudyo naman, considered unclean sila kapag sila ay nakipag-usap sa mga hindi kaparehong Hudyo, at pati ang pagkain na walang paghuhugas ng kamay ay pwede pa rin considered na ceremonially unclean. Now, ano pa? The Samaritans were considered unclean by the Jews because of their different religious practices and beliefs. Ang mga Samaritano po ay itinuturing ng mga Hudyo na marurumi dahil sa kanilang paniniwala sa reliyon at mga gawain. Iba po ang practices ng mga Samaritano kaysa sa mga Hudyo. The Samaritans intermarried with Gentiles. They sacrificed to God not in Jerusalem but in their homeland. Bakit inuring nilang marurumi yung mga Samaritano? Sapagkat ang mga Samaritano po ay nag-asawa ng mga hintil at sila ay naghahandog hindi po sa Jerusalem, doon po sa kanilang lugar sa Samaria. Sabi nila sa Mount Gerizim. Ano pa? Sila ay considered marumi ng mga Hudyo because of their mixed ethnic and religious background. So yung kanilang pinanggalingan, hindi na po sila pure na mga Hudyo. Nahaluan na po sila ng ibang nasyon katulad ng Syria, Assyria at iba pa. At dahil sa ganyan, ang turing ng mga Hudyo sa kanila ay para silang mga pagano, mga tinatawag nilang half-breed. So iba po ang turing ng mga Hudyo sa mga Samaritano. So yun yung ating pag-aaral sa second part ng ating lesson, the spiritually unclean people in God's sight. Now let's go to the third part of our lesson. How to become spiritually clean then and now. Paano magiging malinis, spiritually speaking, noon at hanggang sa ngayong kapanahonan natin? Well, yung vision o pangitain na nakita ng Apostol Pedro mula doon sa Acts chapter 10 verses 8 to 16. May binaba na mga isang kumot, nakalagay doon yung iba't ibang klaseng hayop, mga pati buhaya, pati mga ibon, at yun po ay nakita ni Apostol Pedro. Nakita po yung pinakita ng Panginoon sa kanya at 3 beses po yung bumaba mula sa langit. Primero hindi po naintindihan ng Apostol Pedro, pero later naintindihan niya na yun ang purpose pala noon ay huwag ituring na marumi
ang mga bagay na nilinis na ng Diyos. Mamaya makikita po natin yung application yan. So the vision that Peter saw from heaven through a large sheet of animals and creeping things and birds demonstrated God's love and grace to all people of all nations. So ano pa ang kahulugan nun? Yun pa ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos, grasya ng Diyos, pagpapala ng Panginoon Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo. Akala ng mga Hudyo, sila lang ang mahal ng ating Panginoon. Pero dito sa nakitang vision o pangitain ni Apostol Pedro, doon po ay pinakita ng Panginoon Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapala sa lahat ng tao na galing sa iba't ibang bansa. Kaya doon sa Acts chapter 10, verse 34, sabi ni Apostol Pedro, nang nasa bahay na siya ni Cornelio doon sa Caesarea Philippi, sabi ni Apostol Pedro, God shows no partiality, but in every nation anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Apostol Pedro, ang Diyos po ay hindi nagtatangi. Wala siyang favoritism. Subalit sa lahat ng bansa na sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng kabutihan, katuwiran, ay tatanggapin niya. Ayon po sa mensahe ni Apostol Pedro, Gawa Kapitulo 10, talatang 34-35. Now, we see also, brothers and sisters, that despite Cornelius' spiritual qualification, he still needed to hear the gospel. Ano po ang importansya ng statement na yan? Mayroong mga tao, maniwala ka lang kay Kristo, maliligtas ka na. Yun po ang contention o pagtuturo ng maraming ibang religious group, ibang mga preachers. Pero dito, nakita natin na ayon sa Acts chapter 10, verse 10, chapter 10, verse 2 and 22, sinasabi dito na si Cornelius ay isang taong mabait. Isa siyang sumasamba sa Panginoong Diyos, chapter 10, verse 2. Ano pang sinabi doon? Siya ay may takot sa Diyos, namimigay ng tulong sa mga pobre. May takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Yun pa ang description kay Cornelio. Pati na rin ang kanyang sambayan. Subalit, bagamat ganun siya, kabait, spiritually qualified, kailangan niya pa rin marinig ang ebanghelyo ni Kristo. Because the power of God is in the gospel. The gospel is the power of God unto salvation. Kaya ipinadala ng Panginoon Diyos si Pedro doon sa pamamahay ni Cornelio, doon sa Caesarea Philippi, pagkagaling ni Apostol Pedro, doon po sa Joppa. So Peter preached saying that everyone who believes in Christ receives forgiveness of sins in His name. So yung pinaka-mensahe ni Apostol Pedro, na sino mang naniniwala kay Kristo ay makakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan sa kanyang pangalan. Pero hindi lang po paniniwala. Mamaya makikita natin ito. As Peter was still speaking, brothers and sisters, anong nangyari doon sa chapter 10? The Holy Spirit fell on all who heard the word. Ang Espiritu Santo po ay binigay ng Panginoong Diyos sa lahat na nakikinig doon sa pamamahay ni Cornelio, ayon sa Gawa 10:44. So, nagkaroon po ng tinatawag na, sabi na lang nila, Holy Spirit Baptism. Bakit Holy Spirit Baptism? Kasi pagkatapos no, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Si Cornelio at ang kanyang kasambay. Bakit kinakailangan yun? Sapagkat nung panahon na yun, wala pang Biblia, wala naman silang training sa Bible school, etc., mga theological school. So, kinakailangan yung gift of the Holy Spirit, ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gift of speech, gift of tongues, at siyempre sa kasama na yung mga himala, para sila ay makapangaral at maniwala ang mga tao na yun ay galing sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung pangangailangan noong panahon na yun. Well, as I was saying, this was to demonstrate that God was accepting Gentiles into the church or the kingdom of heaven. So yun ang nangyaring yun sa bahay ni Cornelio, yun po ay pagpapatunay
na ang Panginoong Diyos ay tinatanggap niya ang mga hintil, hindi mga Hudeo sa iglesia, sa kariyan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat maraming nag-iisip, mga Hudyo lang ang gusto ng Panginoon. Hindi po totoo. Kasi ang mga Pilipino hindi naman Hudyo. So, yun po ay nagpapatunay na ngayon, kahit sino, kahit anong bansa, basta naniniwala, may takot sa Diyos, maniniwala sa Panginoon, magpapabautismo, kakonfess niya ang pangalan ng Panginoon, siya po ay maliligtas. Ano pa? This was similar to what happened to the Jewish believers at Pentecost according to Acts 10:45. Sabi ni Apostol Pedro, nagtaka yung mga kasama niyang Hudyo. Bakit pala na natanggap din ng mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo or the power of or gift of the Holy Spirit to speak in tongues? So, well, of course, yan ay pagpapatunay na ang Panginoon Diyos ay mahal niya rin yung ibang tao sa ibang bansa, hindi lang mga puro Hudyo. So, anong nangyari? Para sundin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, after receiving the Holy Spirit, the Apostle Peter commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. Kaya sa Acts chapter 10, verse 47 to 48, mababasa natin, pagkatapos na matanggap nila ang kaloob ng Espiritu Santo, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika, sabi ni Apostol Pedro, mayro bang makakapigil para ito ay bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? So mababasa po natin yan sa Gawa Kapitulo 10, chapter 10, verse 47 up to 48. Tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? At inuutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na namatili paroon ng ilang araw. So makikita natin dito ang isang example. Nauna po yung bautismo sa Espiritu Santo o tinatawag nating giving of the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues sa mga pamamahay ni Cornelio, pati na rin siya, siyempre, pagkatapos, sumunod po yung bautismo sa tubig na inuutos ni Apostol Pedro. So, this was to demonstrate, as I was saying kanina mga kapatid, na ito ay nagpapatunay na ang Panginoon Diyos ay tinatanggap niya na ang mga Gentiles, mga hintil, sa iglesia ng Panginoon, sa kariyan ng Panginoon Diyos, sa kalangitan. At ito ay kapareho na nangyari sa mga Hudyo doon sa Gawa Kapitulo 2 nang sila ay tumanggap din ng bautismo ng Espiritu Santo, nakapagsalita ng iba't ibang wika, nakagawa ng mga himala. At sa araw na yun, 3,000, halos 3,000 katao or about 3,000 were baptized into Christ in the book of Acts chapter 2. Now, conclusion po mga kaibigan at mga kapatid sa ating discussion sa subject matter, with God the unclean becomes unclean. Ano pong napag-aralan natin? Na si Apostol Pedro, yung natanggap niyang vision o pangitain mula sa langit, nagdala ng mga iba't ibang uri ng hayop, pati na yung mga buaya doon, pati mga iba-ibang ibon, yun po ay hindi pala ordinary na vision o pangitain, kundi may kahulugan. Ang kahulugan na yun ay ibig sabihin na tinatanggap ng Panginoong Diyos ang hindi mga Hudyo. Ang kinuturing nilang maruruming tao sa harap ng Diyos, katulad ng mga hintil, mga pagano, mga Griego, sa harap ng Diyos, yun po ay isa ng pamamaraan ng paglilinis sa pamamagitan, of course, ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. At ginamit niya si Apostol Pedro para ipangaral sa mga hintil sa pamamahay ni Cornelio at iba pa, para patunayan na ang Panginoon Diyos ay mahal niya ang lahat ng tao sa buong mundo, anumang bansa, anumang kulay, babae man o lalaki, slave or free, lahat ay mahal ng Panginoon Diyos kapag sila ay tumanggap ng tinatawag na pagmamahal, pagsunod, pagpaniniwala, pagtanggap sa kanilang mga kasalanan at pagkumpisal, paghingi ng tawad, at kung sila ay mabautismuhan. So sa ating po magtatapos mga kaibigan at mga kapatid, sa ating leksyon, which I entitled, With God the Unclean Becomes Unclean, based on the book of Acts chapter 10 verse 15 and verse 28, intended for January 26, 2025. Conclusion.
we see that with God, the unclean becomes unclean. Yun po gusto kong pag-aralan natin, mga kapatid, at palaging isipin na sa harap ng Panginoon Diyos, ang marurumi ay nagiging malinis, physically and spiritually. The Gentiles whom the Jews considered unclean physically and spiritually became clean through the gospel. So yung mga hintil, na katulad ng mga Pilipino, tayo po mga hintil, hindi naman tayo mga Hudyo, na ang turing ng mga Hudyo ay marurumi physically and spiritually, tayo ngayon po ay nagiging malinis sa pamamagitan ng pagtupad sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. We are forgiven from our sins through Christ, and thus we become spiritually cleansed, mga kapatid. The gospel is the power of God unto salvation. Wala pong ibang pamamaraan sa paglilinis, sa pagligtas ng tao maliban sa Ebanghelyo ni Kristo. Dapat malaman mo kung ano yung Ebanghelyo, sundin mo, at magpabautismo ka sa kapatawaran ng iyong kasalanan at sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Ito po sinasabi naman sa Acts chapter 10, chapter 2, verse 28. Anong sabi ni Apostle Peter? Repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So dalawa po, kapag tayo ay sumampalataya kay Kristo, nagsisi tayo, nabautismuhan tayo, napapatawad ang ating mga kasalanan, at tayo ay tumatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Yung kaloob dito ng Espiritu Santo, Acts 2:38, ay tungkol po sa indwelling, pananahanan ng Espiritu Santo sa atin ayon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Marami po tayong video tungkol sa bagay na yan. So ngayon, sa ating pong conclusion, brothers and sisters, to bring in more Gentiles into His church, Jesus Christ issued the following commands. Para dumami ang mga tao na sumasampalataya sa Kanya, mga hintil man o Hudyo o ano pa mang klaseng bansa. Sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Matthew chapter 28 verse 19 sa mga apostoles, and verse 20 of course, go and make disciples, go into all nations, umayo kayo sa iba't ibang bansa, gawin yung mga alagad ang mga tao, binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at lahat ng mga itinuro ko sa inyo, ituro nyo rin sa kanila. O, sabi nila, bakit wala yung believe doon? Ay, nandun yung believe sa Mark chapter 16 verse 16. Sabi ng Panginoon, he who believes and is baptized shall be saved. Idugtong mo yung Mark 16:16 dito po sa Matthew chapter 28 verse 19. Hindi naman po naglalaban ang Biblia. Complementary po mga salita ng Biblia. So we read in Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. And then in verse 2:38 ng Book of Acts, repentance and baptism for the forgiveness of sins and to receive the gift of the Holy Spirit. So ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo po ay hindi pa kay Kristo, wala pa kayo kay Kristo, hindi pa kayo sumasampalataya, hindi pa kayo nagsisisi sa inyong makasalanan, hindi pa kayo nabautismuhan, at ngayon gusto nyo na kayo ay maligtas, ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Now acceptable time. Sabi ni Apostol Pedro sa 2 Corinthians 6:2, wag na po ninyong i-delay, wag na po ninyong i-postpone. Ngayon na, sundin nyo ang ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng programang ito. Kayo po na aming tutulungan. Saan man kayo, sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, pwede po kayong puntahan ng mga kapatiran na pwedeng tumulong sa inyo kung kayo ay gustong magpabautismo, mahugasan ng inyong makasalanan, at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Jesus Christ, brothers and sisters, is inviting you. In Matthew chapter 11 verse 28 and 30, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na bibigatan, at kayo ay bibigyan ko ng spiritual na kapahingahan, kapanghangan, means kapatuwaran, sapagkat ang aking pabigat ay hindi talagang mabigat. I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Maraming salamat sa pakikinig.
Kung kayo po ay hindi pa nakag-subscribe, kayo po ay niyaya namin na mag-subscribe and then share this lesson to many people. God bless you. Let's pray. Our Father God who art in heaven, marami pong salamat sa leksyon, marami pong salamat sa ating Panginoong Kristo. Maraming salamat sa iyo, Ebanghelyo, Apostol Pedro, Apostol Juan, Apostol Pablo at sa lahat ng mga apostoles. Salamat po sa inyong kalinga, pagmamahal. Salamat din sa aming mga sponsors, World Radio International, Provides Pero Church of Christ. Salamat din kay kapatid na June and Dina Kaugiran of Metro Manila, Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando Congregation, Sister Rose and June of Talasco of Canada, Brother Ed and Sister Viola Lauder sa California, and all brothers and sisters na sponsor natin. Magandang umaga po sa lahat dito sa Baguio, Pangasinan, Nueva Ecija, La Union at sa lahat ng parte na naririnig at dumarating itong mensahe nito. Magandang umaga po. God bless us all and let's continue praying and blessing our brothers and sisters through the gospel of our Lord Jesus Christ. Maraming po salamat. God bless us all. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.